Thank you, my dear brother. Magandang gabi, minamahal. Iniibig kayo na mahal na Panginoon. Mahal namin kayo. Totoo yung sinabi sa Biblia, minamahal, sa 2 Timothy chapter 1 verse 7. I have not given you the spirit of fear, but of power and of love and a sound mind. Kindly read it. From the book of 2 Timothy chapter 1 verse 7. For God hath not given us the spirit of fear, but of power, of love, and of sound mind. Of power and of love and a sound mind. Hindi espiritu ng pagkatakot, kundi espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig. Mismo Diyos ang nagsabi mo na mahal na Panginoon. Imagine mo na mahal, ang ating mabait na Ama sa langit, nagbibigyan ng espiritu ng kapangyarihan at pag-ibig. Sa kanyang pag-ibig, minamahal, na nasa puso ng mga Kristiyanong nakasumpo ng katotohanan, walang mahirap. Kahit mahirap ay sa kanya ay magagawa pa rin sundin ang kalooban ng Panginoon dahil sa pag-ibig. Tiribdi kasi nakita namin pag-ibig ng Panginoon. Yung mga himala na pinapakita nating mabait na Diyos, sinabi na sa Hebrews chapter 2 verse 3 and 4, how can you skip? Ang ibig sabihin, the fires of hell. Paano tayo makatakas sa kadagat-dagat ng apoy? Kung pabayaan natin ang kaligtasan na punong-puno ng pruibat ebidensya, himala kapangyarihan ng gagaling sa Diyos, himala ng pagpapagaling ng karamdaman, makita mga bulag, mga pilay ay gagaling sa pangalan ni Jesus. Kapag ikay matuwid na Kristiyano, walang sandata sa ibaba ng lupa na magtagumpay laban sa iyo. Brother Jimmy, mayroon ako ipakita sa inyo na mahal. Tayo manalangin muna. Dearest Heavenly Father, in the name of our dearest Jesus, I beseech the Lord, bless my dearest fellow countrymen, my dearest brethren, spiritually, materially, and physically. Impart unto them thy sweet Holy Spirit, that will bear fruit, the nine fruit of the Spirit: joy, peace, love, temperance, meekness, goodness, long-suffering, gentleness, and faithfulness. For against such there is no law. The nature of man is under the law of death and the law of sin. But the moment he has the fruit of the Spirit, because he has received the Spirit of the living God, he will bear fruit if he is faithful and take heed. He will hearken unto thy voice. He will not take for granted thy commandments. The signs and wonders to prove and it is said of it out that you love them through the gospel, the power of God unto salvation. The moment he has the fruit of the Spirit, he is over and above the law of sin and death. Sa ibabaw ng kamatayan, ng kalikasan, ng kasalanan. Hindi na siya alipin ng kasalanan, hindi na alipin ng kamatayan. Sa kanyang kamatayan ay wala na, tatakas na. Dahil sa akit langit, buhay, magpamana ng buhay na walang gang. Hindi na alipin ng kasalanan. Dahil ang tayo alipin ng kasalanan ay nasa mga reliyon na tayo nadaya ng kalaban ng Diyos na mahal Panginoon. Ginamit ang mga tao sa ibang bansa sa Europa upang madaya ang buong mundo. Gumamit ang reliyon si Satanas. Sa pamagitan ng mga reliyon tayo alipin ang kasalanan. Wala tayong kalayaan. Kaya kahit anong ginagawa natin, tayo nanalangin sa Diyos. Nagkagaling natin magkita ang cancer, leukemia, diabetes, heart-breaking problems. Tayo alipin ang kasalanan.
kadagat-dagatang apoy, ngunit ang handog ng Diyos ay buhay na walang hanggang sa pilang na mahal Panginoon. Hindi namin natamo sa aming mga reliyon kahit panong panalangin. Ang Diyos ay bigay sa aming mga panalangin. Ngunit sa Ebanghelyo ni Kristo, napatunan namin na totoo ang Diyos. Sumutugon sa panalangin, for God is a answering God, but God answereth at sinners. But if anyone be worshiper of God and do His will, Him he heareth. I pray unto thee, my Father in heaven, in the name of there is Jesus, open the minds of my dear brethren. Hallelujah. Impart unto them great faith in thee, and great love for thee, and bind the power of darkness. Help me bring forth thy message. And in the Lord I pray, in Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Minamahal, makita po ninyo ang dumadalo dito. Lahat ng makaramdaman nila ay gumaling. Ang lahat nagsigiling noon at ngayon, tas makamay minamahal. Yan minamahal, makita niyo, hundreds of thousands ang gumaling sa pangalan ni Jesus sa ministering ito na totoo lahat. Pag ikay magkaroon ng pananampalataya, ang karamdaman mo na kitong leukemia, diabetes, cancer, gagaling sa pangalan ni Jesus. Upang mapatunayan na sa oras ang ating mga kasalanan mapatawad, ang makaramdaman na wala ng pag-asa sa ospital, gagaling sa pangalan ni Jesus dahil ang Diyos ay tumutugon sa panalangin, Diyos ng pag-ibig. Hallelujah, praise the Lord. Be seated please, my dearest brethren. Minamahal, kayo po'y maupo. Wala pa nung Biyernes, kami pa nag-overnight. Biyernes sa Marikina, doon po ang ating services. Every Sunday, Friday, magdamag hanggang umaga, alas 6:30 ng umaga ng Sabado, at Linggo, alas 10 ng umaga, sa Marikina Sports Complex. Ngunit mayroon tayong mga services sa buong Pilipinas, sa mga syudad, buong Pilipinas. Minamahal, mula noon hanggang ngayon, ako ay maaari, kung hindi ako nagkamali, hindi pa ako nakatulog mga 6 hours. Mula nung Biyernes, Sabado, Linggo, ngayon. Wala pa 6 hours. Dito kami kanina, mga sweetheart, anong oras tayo umalis kanina? Brother Frank, 4 o'clock. Alas 4 ng umaga kami umalis dito, nag-asikaso dito, minamahal. Pati mga choir members, mga preachers, mga workers. Yun minamahal ay nanalangin. Lagi, ugali ng Kristiyano dahil puno-puno ng pag-ibig, may espiritu ng pag-ibig, nanalangin, hindi kumakain, alang-alang sa kaligtasan na aming iniibig, ginigiliw ng mga kababayan. Hindi tayo pwede magsinungaling, minamahal. Anong layunin? Iniwanan ko ng politika, minamahal. Walang ibang layunin, kundi sundin ang kalooban ng mga Panginoon. Dalhin ka ng pag-ibig na may kapangyarihan. Dahil ako yung umalis sa politika 27 years ago, 30 years ago, sabi ko sa mga Panginoon, Lord, kung ako'y babalik sa politika, mabuti pa'y patayin mo na ako. Kaya marami nagsasabi sa akin, Beloved Pastor, kilalang kilala ka, magkandidato ka presidente, mananalo ka. Sabi ko, ayaw ko. Dahil baka patayin ako ng mga Panginoon, nangako ako, ay hindi baw. Nagbawa ko na hindi ako sasali na sa politika. Ibig ko ng langit, ayaw ko ng kadagat-dagatang apoy. Kaya minamahal, walang ibang layunin kundi ihatid ang pag-ibig ng Panginoon. Para bang imposible. Gagastos ka ng ilang milyon para sa krusada. Irisgo mo ang buhay mo alang-alang sa kaligtasan ng ating minamahal mga kababayan. Bakit ang ating mahal na Panginoon lagi nagkukusada? Peter, Beloved Paul, ang the rest of the apostles, nagkukusada sa mga syudad, kung saan-saan, upang palayasin ang masamang espiritu ng drug addiction, ng masamang ugali, ang karamdaman na bunga ng kasalanan. Dahil ang karamdaman na matindi, katulad ng cancer, leukemia, diabetes, pagkabulag, pagkapilay, ay mga bunga ng kasalanan. Ang kasalanan
ay may kabayran ang kadagat-dagatang apoy. Hindi po nakakatakot yung kitong nandiyan sa iyo hanggang sa kayo mamamatay, tumanda, mamatay ka. Hindi nagkakatakot ng cancer. Pag namatay ka, wala na. Ngunit, ikaw, sa kabilang buhay, saan ka pupunta? Kailangan mapatawad ang kasalanan dahil ang karamdaman ng mga matindi ay bunga ng kasalanan. Sa oras mapatawad ang iyong kasalanan, ang karamdaman mo na kitong cancer na kayo matindi, kahit anong ori ng karamdaman ay gagaling sa pangalan ni Jesus. Pag mayroon kayong pananampalataya, kaya wag mamlaki yung mga may-ari ng mga negosyo. Ayaw magpa-istorbo. Ibig hadlagan ang gawain. Pwede hadlagan ang gawain ng mga tao na hindi sa Diyos. Pwede hadlagan ang gawain ng mga gaya-gaya. Pero hindi pwede hadlangan ang gawain ni Jesus. Jesus Crusade. Jesus Crusade. Maraming humadlang dito na matay. Tuloy sa impyerno. Matakot na ang lahat. Ngayon, bola na ngayon. Matakot ang lahat. Hallelujah. We are preaching the gospel, the power of God to salvation, that everybody must fear. Nadaya ang mga tao sa buong mundo. Ang pag pinaglingkuran ngayon ay tiyan, yung paggawain ni Satanas, dayain ka. Panirain ka sa mga bagay na madali gawin. For the road to destruction, to hell, is wide. Pwede ka maglasing. Pwede ka mambabay, mangidnap, manggahasa, langit pa rin. Ngunit sa katotohanan, ang daan patungong langit ay makitid. It is not strewn with roses, hindi marusas. Kahit mayroon ulan, kahit bumabagyo, magpuri ka, ito ay kalooban ng mahal na Panginoon. Upang dinggin ka ng mahal na Panginoon, mayroon ka pananampalataya. Dahil hindi ka lulugdan ng Diyos ang walang pananampalataya. Without faith, it is impossible to please God. Sabihin ko sa minamahal, kahit sino hadlangan ang gawain ng Diyos, matagal na sa kanya ang isang taon. Pag hindi siya nagkaroon ng cancer, lahat nakalagay sa aming streamers. Are you sick of cancer? You came out with diabetes? Are you blind? Crippled? Are you a leper? May kitong ka. Lahat ng karamdaman na yan, isa na yan ay dadapo sa iyo. Pag namatay ka, tuloy ka na sa impyerno. Walang matigas dito kahit si Satanas. Hindi pwede kalabanin ang Jesus Crusade. The crusade of Jesus Christ. This is not the crusade. This is not the crusade of Almeida. Kung crusade ito ng tao, minamahal, sa dami ninyo minamahal, dito, kahit saan kami na siyudad, dinudumog kami ng mga tao. Ay, hindi kami dinudumog. Si Jesus ay dinudumog ng malang Panginoon. Jesus Crusade. Nakikita niya ang krusada ng malang Panginoon. Sinabi ng Biblia, Acts chapter 10 verse 38. Kindly read it. We know how there is Jesus was anointed with power and with the Holy Ghost, casting out demons, healing the oppressed, doing good, because God was with him. Kindly read it. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. Let us sabi, praise the Lord. Sa ating ministry, minamahal, malalaman ninyo na ang Diyos ay kasama natin. Tayo gumagawa ng mabuti. Ang mga bulag ay padilatin. Ang mga bingi ay makarinig. Ang mga kitoy na malilinis. Ang mga pila ay makakalakad. Ang may kanser ay gagaling sa pangalan ni Jesus. Ang mga trag-adik ay magbabago. Ang mga inpi maging tunay na Kristiyano, anak ng Diyos na kabagbanan ng buhay na malanggan. We are doing good because God is with us. Yun po ang kaibahan ng Ebanghelyo ni Kristo at ng reliyon. Samantalang ang reliyon, minamahal, marami kang malalaman mga author ng reliyon, mga inventors ng reliyon.
Ang mga dilat ay bulagin. Ang nakakarinig ay bingiin. Patuluan ng mga kumukulo na tingga upang pilitin ka sa sabi sa reliyon nila. Kaya hundreds of billions ang pinagpapatay ng mga Anabaptist, Methodist, Episcopalians, Protestants, mga born-again Christians sa Yugoslavia, sa Holland, sa Germany, sa Portugal, sa Mexico, sa Spain, at sa Pilipinas. Hundreds of billions. Isa sa ginamit yan, ang walang puso, punong-puno ng demonyo si Hitler, na ang kanyang makasama mga general, ang kanyang mga general, minamahal, mga opisyalis, ay mga obispo, mga pare at mga kardinal. Kayo mag-isip, minamahal, yung pong reliyon nila, ngunit ang Ebanghelyo ni Kristo, ang dalay pag-ibig, magbabago ka, matanggap mo yung Espiritu ng Diyos, malaman mo kay Kristiyanong tunay, Kristiyano sa puso, sa gawat katotohanan. Kapag may Kristo ka na, magkaroon ka ng joy unspeakable and full of glory, magkaroon ka ng bunga ng Espiritu Santo, joy, peace, love, temperance, meekness, goodness, long-suffering, gentleness and faithfulness, and denying gifts of the Spirit, the gift of healing, the gift of miracle, gift of faith, the gift of wisdom, gift of healing. Mayroon kang kapangyarihan magpagaling may sakit, magpalay sa demonyo. Labanan mo ang demonyo, hindi ka na makakasala. You do not succumb to the winds and caprices of the devil, because you are over and above the law of sin and death. Ikaw sa ibabaw ng kalikasan ng kasalanan. Goodbye kasalanan. Hindi ka na alipin ng kasalanan, hindi ka na alipin ng demonyo. Ikaw ay alipin ni Kristo, alipin ng katuwiran, tagapagmana ng buhay na walang gang. Hallelujah, praise the Lord. Kaya pag ikaw'y matuwid na Kristiyano, walang sandata na magtagumpay laban sa iyo. Isaiah 54 verse 17. No weapon that is formed by man will prosper against you if my righteousness is in you. Kapag ikay matuwid na Kristiyano, walang sandata sa balat ng lupa magtagumpay laban sa iyo. Isaiah 54 verse 17. From the book of Isaiah chapter 54, verse 17. No weapon that is formed against thee shall prosper, and every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is of me, saith the Lord. Isaias Kapitulo 54, versikulo 17. Walang almas na ginawa laban sa iyo na pakikinabangan, at bawat dila na gagalaw laban sa iyo, sa kahatulan ay iyong hatulan. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon, at ang katwiran nila ay sa akin, sabi ng Panginoon. Let us have a praise the Lord. To us Christians, minamahal, minsan inaapi ka, ngunit hindi ka na makriminal. Dahil mayroon gaganti. Sinabi ng mga Panginoon, vengeance is mine. Ako ang gaganti, sabi ng mga Panginoon. Siya ang gaganti, kaya hindi ka makriminal. Hindi ka matatakot sa mga killer, mga hold-upper, mga rapist, mga robbers. Bakit? Makapangyarihan ang iyong mabait na sa langit. Ang mga anghel niya magbabantay sa iyo. Minimal, si Brother Jerry, alas 12 ng gabi, o alas 11, naglalakad doon sa Novaliches, pauwi. Hinudap ng may shotgun at may 38 caliber. Inaagawan ka ng daladalahan at pati pira. Ayaw nibigay. Anong gawin ng hold-upper? Di na rin siya minimal, harap, malapit. Gaano kalayo, Brother Jeff? Kalating di pa, ay gano'n lang, mga 1 foot and a half. 1 foot and a half. Halos matumba siya minimal. Sa lakas ng bala, ang bala po'y tumalbog. Ito minimal, tinabla ng kanyang balat, dumugo konti, ngunit ang gulat ng mga hold-upper, takbuhan silang natakot. Bakit hindi natumba? Hallelujah, praise the Lord. Isinabi ng ating mabait na Diyos, vengeance is mine, ako maghiganti. Habang siya hinuhold up na mahal, maraming nakakita, nakakutsi, dumaan sa kanya. Ginamit ang ibang mga tao binamahal para ipaghiganti itong kapatid natin.
Kinabukasan, sino namatay? Yung dalawa, Buldapper, patay, dalawa, nadampot doon. Praise the Lord, hallelujah! Glory, hallelujah! Yan ang ating Diyos minamahal, hallelujah! Lahat po sabi, praise the Lord, hallelujah! Praise the Lord, hallelujah! Ngayon, minamahal, that is the gospel. The power of God unto salvation. Kaya ating beloved Paul nagsabi sa Romans chapter 1 verse 16, 15, 17, and 18, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ, for it is the power of God unto salvation. Kapangyarihan ng Diyos upang maligtas ka. Salvation, saan? Minamahal, maraming hindi nakaintindi dito, minamahal. Akala nila ay salvation lang, kaligtasan lamang sa impyerno sa kami ng diablo. Paano malaman spiritual po yan? Paano malalaman totoo talaga ay yung pinanawalaan? Kaya ng Diyos iligtas sa impyerno. Pero hindi ka kaya iligtas sa Buldapper, kidnapper, rapist, karamdaman. Ang tinutukoy dito po ay kaligtasan sa cancer, leukemia, TB, diabetes, kitong. Hallelujah! Lahat ako rin karamdaman sa Buldapper, killer, kidnapper, rapist, mga nagkagahasa, ligtas ka diyan. For it is the power of God unto salvation. The gospel is the power of God. For He has given us the power, the spirit of power, and the spirit of love, the spirit of power, not to succumb to the whims and caprices of the devil, to resist the devil. We are empowered to tread the serpents and the scorpions and over all the powers of the enemy, and nothing shall by enemies hurt us. As is to eternal life, we are indwelt by the Spirit of the living God. Hallelujah! We have the power against Satan. Hallelujah! We are overcomers. We'll triumph. We'll never be defeated by the power of darkness. Hallelujah! For the angels of the Lord encamp with the righteous. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Sino hindi maglilingkod sa Diyos, minamahal? Imagine, minamahal, maraming magdaraya, pilitin ang buong bansang Pilipinas pong daigdig dalhin sa impyerno ng mga taong nadaya ng Diablo, minamahal. Oras na mamulat tayo sa katotohanan. Kapag aking minamahal magkababayan, nadaya tayo 450 years. Hallelujah! Awang-awa ang mahal na Panginoon sa atin. Awang-awa ako. Awawa kaming lahat na sa katotohanan. Alam natin anong dinanas sa kahirapan ng aking minamahal na kababayan. Alipin sa drug addiction, alipin sa kahirapan, alipin sa kasalanan, ang hantungan ay kadagat-dagat ang apoy. Samantalang Diyos ay tumutugon sa panalangin. Ngunit tayo nagkakasala, nadaya tayo ng mga reliyon, tinuruan tayo ng demonyo, patungong impyerno ng toro. Ngunit ngayon, sa Ebanghelyo ni Kristo, matanggap natin ang katotohanan, maging manak ng Diyos sa magbanal ng buhay na walang hanggan. Hallelujah, hallelujah. Minamahal, sa Romans chapter 1, verse 20, dahil sa turo ng reliyon, tayo naging alipin ng kasalanan. In other words, ang reliyon mismo, kung basahin mo sa Biblia, basahin mo sa diksyonaryo, mismo si Satanas. Kung iyong pag-aralan na gusto, study it thoroughly, minamahal. Think it over. Iniibig ko ang kaligtasan ninyo, minamahal. Kayo maniniwala sa akin, sa amin na kayo iniibig namin, minamahal. Iniibig kayo ng ating mabait na Diyos sa langit. Hallelujah! Magkrusada kaming malaki, minamahal. Hindi kakasya ang 1,000,000. Ngunit, alam mo yung mga baguhan, minamahal? Hindi pa nakaunawa ng Ebanghelyo, magbigay piso. Hindi ka kaya kasi ibabayad sa ilaw, sa aming mga lightings, sa upuan, minamahal. Tingnan minamahal mga gaya-gaya. Ang mga gaya-gaya, walang Kristo, walang pag-ibig, walang Diyos, walang katotohanan. Bago ka makaupo, pabayarin ka 12 pesos.
yung may sandalan. Dito, mula no ako'y naging Kristiyano, walang bayad, 27 years! For the last 27 years, 27 anyos, ako'y nagkukursada, minamahal. Walang bayad aking ginigilin, mga kababayan. Tuwang-tuwa ko sa kanila na sila'y lumalapit sa Diyos. Hallelujah! It is a great blessing, a privilege for me to preach the good news about dear Jesus. Tuwang-tuwa ko, gigil na gigil. Dahil na mabuting balita na may kapangyarihan, may pangyayari ang balita ng pag-ibig na ating mabait na malapang noon. Dahil nung araw kinakatang na sa kadagat ng apoy, wala nang pag-asa gumaling nung tinanggap ko si Kristo at ako'y naglingkod sa Kanya. Binago ako, ang karamdaman ko, pinagaling malapang noon. Pinagpasalamat ko na ako'y tagapagmana ng buhay ng langgang. Hallelujah! Ako'y nangako sa Kanya, malapang noon, kahit ano mangyari, bibigay ko buhay ko sa iyo. Hindi ako nakontento, minamahal. Maligtas mag-isa o aking pamilya, my dearest wife, my dearest children, my dearest mama, dearest papa, my dearest brothers and sisters, my dearest friends and relatives, para lang magkaroon ako ng anointing at piliin ako ng malapang noon kung gagawin ko ang kakalooban. Dito sinabi, pag mag-fasting ka raw, manalangin ka, hindi kakain. Titingnan ka ng Diyos kay perfecto. Naabutin mo ang qualification ng isang man of God katulad ni Moses. Katulad ating mahal na Panginoon, 40 days hindi uminom ng tubig, nanalangin. Si Moises, 40 days, 2 times, walang tubig, walang kain. Si Elijah, si prophet, ang mga propeta ay nanalangin, 40 days hindi kumakain, hindi uminom ng tubig. Ginawa ko rin yan, minamahal. Dahil ibig ko maging karapat-dapat. Hindi ko kaya manalangin ng 40 days hindi uminom ng tubig. Ginawa ko 3 buwan at 3 araw. Hindi ko makain, ngunit uminom ng tubig ako. Naabot ko lang 19 days, walang tubig at walang kain. Ngunit minamahal, sinabi ng sinsya, science, 4 na araw lang. 4 na araw hindi ka inom, patay ka na. Ngunit doon ko napatunayan na may Diyos pala talaga at totoo na ako'y nasa katotohanan. Hallelujah! Praise the Lord! Tingnan naman mahal, basahin po natin. Sa ating mariliw tayo alipin ng kasalanan. Sinabi na Romans 6:23, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Ang kabayaran ng kasalanan ay kadagat-dagatang apoy. Imagine, ang kabayaran ng kasalanan ay kadagat-dagatang apoy. Ang bunga ng kasalanan ay karamdaman. Mayroon ba bunga? Totoo. Cancer, leukemia, TB, diabetes, kitong, lahat ng uri ng karamdaman, hindi wala na pagka sa ospital, ay naranasan ng mga tao. Ngunit sa pagkusada natin, pag sila'y nakinig na karoon ng pananampalataya, nakikinig, laging dumadalo na karoon ng pananampalataya, ang mga kitong, cancer, leukemia, diabetes, ay gumagaling sa pangalan ni Jesus. Kindly read it. In the book of Romans chapter 6 verse 23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Lahat magsabi, praise the Jesus Lord! Christ, our Lord. Amen. Minamahal, mayroon tayong mga magulang nagpapaaral sa atin na sa darating na araw, sila makatulong malutas ang mga problema ng pamilya. Pinapag-aral yung nagbasa kanina, si Brother Alex Rebe, magiging piloto ng aeroplano. Minamahal, ang kanyang mga magulang ay galit na galit. Siya ay laging dumalo ng dumalo. Hanggang sa pinahiwatig sa akin ng mga Panginoon na siya gagawing full-time worker. Ayaw ng mama niya, minamahal, galit na galit. Pareho lang daw. Ngunit nagkaroon ng karamdaman ni minamahal. Tumutulo ang nana sa kanang liig, mga tainga. Tumutulo ang nana sa kanang mga kamay, sa braso at mga paa. Sabi ng mga doktor, wala ka ng pag-asa, putulin natin lahat. Putulin ang mga paa niya, putulin ang mga kamay. Anong klase yan? Nakahiga na lang, subuan. Sinabi ko sa kanang magulang, pinasabi ko, sabihin mo, ma, piliin mo. Wala na akong makamay, wala na mga paa, hindi ko makakalakad, pakainin ninyo ako. Ngunit ako'y buhay, ako'y mag-full-time worker sa Jesus Christian Ministry. Minamahal, nandito siya ngayon, ayang gumaling. Hallelujah! Praise the Lord! Glory!
Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! At akit pa sa langit, tagaugmana ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! Praise the Lord! Romans chapter 1 verse 15 and 16 up to 20 and 30. Basahin po ninyo, minamahal. Sa ating mareliyon, tayo'y alipin ni Satanas. Sa Biblia, minamahal, at sa diksyonaryo, basahin mo, reliyon ay si Satanas mismo. Kung basahin mo, minamahal, sa diksyonaryo, religion is a union between man and God. Yan, minamahal, ha? Sa diksyonaryo, basahin po ninyo, dictionary. Religion is a union between man and God. God sa Biblia, minamahal, Revelation chapter 9 verse 20, ang pagluhod sa deboto ay pagluhod kay Satanas. Yan na pala yung reliyon. Si Satanas walang reliyon. Hallelujah, praise the Lord. Kindly, read it. From the book of Romans, chapter 1, verses 15 up to 20. So as much as in me, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who hold the truth in unrighteousness, because that which may be known of God is manifest to them, for God has showed it unto them. For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Because that when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Professing themselves to be wise, they became fools, and changed the glory of the incorruptible God into an image made like to corruptible man, and to birds, and four-footed beasts, and creeping things. Wherefore God also gave them up to uncleanness through the lust of their own hearts, to dishonor their own bodies between themselves, who changed the truth of God into a lie, and worship and serve the creature more than the Creator, who is blessed forever. Amen. For this cause God gave them up unto vile affections, for even their women did change the natural use into that which is against nature, and likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burned in their lust one toward another, man with man, working that which is unseemly, and receiving in themselves that recompense of their error which was meet. And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind to do those things which are not convenient, being filled with all unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, debate, deceit, malignity, whisperers, backbiters, haters of God, despiteful, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents, without understanding, covenant breakers, without natural affection, implacable, unmerciful, who knowing the judgment of God, that they which commit such things are worthy of death, not only do the same, but have pleasure in them that do them. Let us say, praise the Lord. Sa reliyon, nang kuniring matalino yung nag-imbento ng reliyon sa Europa, ginawa ang tao o ginawa ang Diyos na katulad ng tao, ng ibon, ng kalabaw o baka, nadaya ang tao. Kami na mahal, sinabi ng Biblia, He turned them to a reprobate mind, not knowing what is wrong and what is right. Nagalit ang Diyos sa langit na mahal ang Panginoon. Hindi na ngayon malaman ng tao ano ang tama, anong mali, dahil sa daya nga ng reliyon.
nagko-commit ng adultery, akala okay rin, may reliyon, pero hold upper, kidnapper, rapist, poser, killer, murderer, robber. Ang gumagawa diyan, sabi ng ating mabait na Diyos sa Biblia, itapon sa kadagat-dagat ang apoy. Mayroon ka ba naisip na isang membro ng reliyon, dahil lahat ng kapag-anak ko, kami lahat may nasa reliyon. Reliyon na mga kadugo ko. Ang lolo ko ay galing sa Espanya. Nasa impirno na. Hindi nagbago, hindi na born again, minimal, kawawa. Salamat sa mga mabait na Diyos. Kayo maborn again, matanggap ang Espiritu ng Diyos. Kayo magmamana ng buhay na walang hanggan. Let's magsabi, praise the Lord, hallelujah! That's why our beloved Paul was so eager. Whatever happens, he would preach the gospel with power and anointing. Not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit of God and with power. Power to change us. Power to cleanse us from all unrighteousness. Power to cast out demons. To make us real Christians. Hallelujah. Born again Christians, heirs of eternal life. The power ka na to salvation. The gospel. Hallelujah. Hindi ka naalipin ng kasalanan. Hindi ka naalipin ng reliyon. Hindi ka alipin ng demonyo. Ika'y alipin ng katuwiran. Kristiyanong tunay. Walang alinlangan. May prueba. May ebidensya. May kulutan sa mga problema. Pagbabago ng buhay. Tugunin ang Diyos sa ating panalangin. Hallelujah. Damang-dama natin ang presensya ng Diyos. Ang nagpag-ibig, matamis. Hallelujah. Kaya pinupuri natin siya. Dahil nagmagban ng buhay na walang gang. Hallelujah. Praise the Lord. We were deceived. By European religious leaders who conquered Portugal by the use of religion, who conquered Mexico, Spain, our country, who conquered Czechoslovakia, Bosnia, Poland, and other parts of the world, were conquered by the use of religion. Reliyon ang kinabit o pag-ipilit sa atin na tayo bautisman mga bata pa. Ngunit sa Biblia, ang bautisman ay kasalanan na. Ang bautismo ay pagtanggal ng kasalanan at mapatawad ang ating mga kasalanan. Ang magkaramdaman natin, ano mang uri ng karamdaman sa oras tayo nagsisisi at magpabautismo sa pangalan ni Jesus. Ang natang uri ng karamdaman ay kagaling. Hallelujah! Privat ebidensya na tayo napatawad. Tayo mga Kristiyano nagtanggap ng pag-ibig ni Jesus ng kapangyarihan ng buhay. Dahil sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Nobody cometh unto the Father but by me. Siyang buhay, siyang daan, siyang katotohanan, siyang nabubuhay sa krus ng Kalbaryo. Hindi reliyon, hindi ang mga reliyon sa Roma, kundi si Kristo lamang. Si Kristo ang buhay, ang kaligtasan, at buhay na walang hanggan. Di rin magdaraya ang mga demonyo. Pag mayroong gathering sila, patuloy pang reliyon na galing sa Roma, ako'y nalungkot, minamahal. Dati ako, 100% walang alinlangan, tuloy sa kadagat-dagat ang apoy. Salamat sa Diyos, ako'y na born again, nagmagmana ng buhay, na walang hanggan. Nagigil ako dahil sinabi, if God be with you, who can be against you? That I'm fearless, I'm not afraid of anyone, I'm not afraid of Satan, because God is with me. Who can be against me? Who can be against you? Sinong magkidnapper sa'yo? Pag ang Diyos ay sumasayo, walang kidnapper, walang kidnapper, magtagumpay, laban sa'yo, kapag si Diyos na hindi sa'yo. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! We have been deceived by Satan through religions, teaching is church that will bring us to hell. But the Bible is the basis of truth. 1 Corinthians chapter 12 verse 27, God put in the church apostles and prophets, miracles and prophecies. Can you read it? Minamahal, pag ikaw'y nagpapasa ng Biblia,
Pag iniibig mo ang kaligtasan mo, ayaw mo sa kadagat-tagapoy, ayaw mo kumain ng uod sa kadagat-tagapoy na billions and billions of years. You'll be in the lake of fire to be tormented day and night forever and ever. Wala nang katapusan, ikaw'y kakain ng uod, lalangoy-langoy sa apoy, pag ikaw'y na-disgrasya pupunta doon, at ikaw'y naluhod sa tao, ikaw'y magpatatak ng 666, hallelujah, wala ka ng pag-asa, kaya makinig ka, dumalo ka, magkaroon ka ng pananampalataya, o mga tunay kang Kristiyano, nagmagmana ng buhay, na wala ka! Kindly read it. Una mga taga-Korinto, Kapitulo 12, versikulo 27-28. Kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa isama-sama ang mga sangkap niya. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Unay-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob ng pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. In the book of 1 Corinthians chapter 12 verse 27 and 28. Now ye are the body of Christ, and members in particular. And God had set some in the church first, apostles, secondarily prophets, thirdly teachers, after that miracles, then gifts of healings, helps, governments, diversities of tongues. Amen. Let me say, praise the Lord. 50 years ago, we were enslaved by religions. 450 years ago. But when the Americans came, I thank the Lord. They brought the good news, the Word of God, with props, with signs and wonders and miracles, answers to prayers. Hallelujah! Praise the Lord! Kahit sinong magagalit, minamahal, kaya nga gusto kong maging matalino tayong mga Pilipino. Talaga ba tatalino mga Pilipino? Mayroon doon binugbog sa Saudi Arabia. Mari yun, dinilatan yung pulis. Tiningnan ng insultong tingin. Kaya naprobok, puspos ang demonyo yun eh. Binugbog siya, yung ating konsul. Pagkatapos ang dami nagsisigaw rito, ibig na magpag-away sa Arabia. Sisihin mo ang buong Arabia, ilang milyon, sa kasalanan ng isa? Can you blame all the Arabians for the fault of one man? And endanger the security of our fellow countrymen working in Arabia. Mga nganib ang ating minamahal mga kababayan nagtatrabaho doon sa Arabia. May ilan ng mga Amerikano hindi mabuting ugali. They are ugly Americans. But we cannot forget millions of American soldiers came to our rescue, died for our liberty, died for our independence, fought against Japanese imperial forces, lumaban sa mga banyagang mga sakang. Kung nanatili ang mga Hapones dito kahit 50 taon, ang ating reliyon ay magiging Sintoism. Maging Sinto na rin tayo. Sinto na rin tayo. Tingnan mo, tayo naging Katoliko. Anong nangyari sa atin? The American scheme, they did not take advantage of us. They showed their love. We can see the beauty of the Lord in them. The preachers brought the love of Jesus to our country. Nagbago ang ating bansa. Ang nagpapasama amin mahal, those who made the Americans ugly were the leaders of religion. Hallelujah! Hallelujah! Expose nyo! They're trying to pit Filipinos against Filipinos. Nirdaya ang bansang Pilipinas sa mga tao.
nagiging matigas sa ating mga puso, nagiging nag-away Pilipino laban sa Pilipino. Ngunit ang katotohanan, hallelujah, ang mga Kristiyano nagdala ng Ebanghelyo ni Kristo galing sa Amerika. Ako'y nagbago ng dahil sa kanila, kaya nagbago lahat dahil sa kanila. Dala ng Ebanghelyo ni Kristo, the power to salvation, mabuting balita, tayo nagbabago, hallelujah. Mga sundalong Amerikano minamahal, doon sa Litis, Surigao, pinapakain ng binibintahan ng mga yung Makati na dahon ng malapad. Mga badyan, tawag noon yung Makati. Nangati na yung Amerikano, nagbigay pa ng dolar, pagtatawanan pa nila. Hindi ba kita naging nagalit ng mga sundalo? Gawin mo sa mga Hapones yan. Pagtaring ka kaulit kanan, itsaka, saluy ka na bayonita. Hallelujah. Di tayo minamahal, mga alipin na sakang, kung nanatili ang mga sakang dito, ang ating reliyon ay sinto mga sinto na tayo. Ngunit salamat sa Diyos, nagpadala ng mga bandya galing sa Amerika. Tayo naagaw sa kamay ng mga Kastila na nag-alipin sa ating bansa. Ipinilit ang reliyon na tayo maging alipin sa kasalanan. Sa halip na tayo, ang mga bulag ay didilat, ang mga dilat ay pinulag, ang salip na pampingi ay buksan ang tainga, ay nilagyan ng tingga na kumukulo, pinatutuluan upang piliting ka mag-Romano Katoliko. Ang mga Kastila pinagpapatay mga pare dito na ayaw maniwala sa reliyon ng Roman Catholicism. Dala ng mga Kastila, dinala yan upang maagaw ang bansang Pilipinas, upang maalipin tayo. Ngunit pinagpapatay nila si Padre Burgos Gomez at Zamora at si Rizal, minamahal. Ako'y nagtataka lamang sa Calamba mismo, doon mismo pinatay dito sa Lunita pinatay si Rizal, taga Calamba. Ang mga taga Calamba ay nag-Romano Katoliko. Ngunit ang pagkarumali ko talakoy, dadaan ka, pupunta ka sa kanigat tagatapoy. Ngunit sa Ebanghelyo ni Kristo, ikaw maging tunay na Kristiyano, akit sa langit, magmamahal ng buhay ng mga God. Minamahal, binibigay ang galang sa dapat ikagalang, ang pagrespeto sa dapat respetuhan, ang pag-ibig sa dapat ibigin, minamahal. Hallelujah. We have our beloved Steve Bone from USA. Hallelujah. He believes in the gospel. Hallelujah. I thank the Lord God. Hallelujah. So many Americans, so many Filipinos. Hallelujah. Ngunit tayo, wala nang res. Walang kulay. Pilipino ka, Afrikano ka, Amerikano ka, Hapon ka, pag mayroon kang Espiritu ng Diyos, ikaw Kristiyanong tagapagmana ng buhay na walang hanggan, tayo magmahalan, tayo isa lamang Ama, ang Ama natin sa langit. Hallelujah, praise the Lord. Mabait, hindi nagtatanggal ng mata, hindi nang pimingi, hindi pumapatay, hindi ka pipilitin. Kung ayaw mo pumunta sa langit, ikaw, bahala ka. Ang malpilitin ng pagkabait, hindi ka pipilitin. Basta, hindi ka pirsa ba? Pipilitin ka mapunta sa langit. Ngunit hindi ka bugbugin para ka pumunta sa langit. Hindi ka tanggal ng mata para ka maglingkod sa Kanya. Napakabait ang Diyos. Ang karamdaman mo, lahat ay gagaling sa pangalan ni Jesus. Ang problema ay malutas. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. This is the church of the living God. A perfect church without blemish, without wrinkles, spotless, will be brought to heaven. 1 Corinthians chapter 12, verse 27 and 28. Kindly read it. Ito po ang church na dalhin sa langit. Huwag po tayo madaya ng mga demonyo galing sa Europa at Espanya, nag-agaw nating bansa. Paano magiging ang tulisan magdala ng kabutihan? Patayin mga anak mo, papa mo, mama mo, patayin lahat sila. Ikaw na buhay lang, dalaga, helpless, walang magawa, ginahasa na. Sasabihin sa inyo ng mga tulisan, Iha, ito ang aking reliyon. Lumuhod ka sa rebulto, pupunta tayo sa langit. Sabihin mo, walang hiya ka. Pinatay mo ang papa ko, mama ko, mga kapatid, pinatay mo, ginahasam ako. Bibigyan mo ka ng rebulto na yan, yan magdala sa akin sa langit. Sinungaling! Mga tulisan! Yan ang ginawa ng mga Kastila! Yan ang ginawa! Nagdala ng Roman Catholicism sa Espanya. Yan ang ginawa sa atin! Ang dali natin makalimut, minahal. Maalala! May palala tayo! Huwag natin kalimutan! Malagang kaligtasan at buhay na malagang! Kindly. In the book of 1 Corinthians chapter 12 verse 27 and 28. Now ye are the body of Christ and members in particular. And God hath set some in the church
First, apostles. Secondarily, prophets. Thirdly, teachers. After that, miracles. Then gifts of healings, helps, governments, diversities of tongues. Amen. Tingnan mo ang Church of the Living God. God puts in church, apostles and prophets. Prophets. Kung walang propeta sa iglesia ng Diyos, paano kayo maglingkod sa Diyos? Paano? Nandito na si Taning, takutin ka. Patuloy ka ba? Lagot ka sa akin. Eh, mayroon kang Espiritu ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, manigas ka, tumakbo ka. Layas! Sa pangalan ni Jesus, lalayas! Hallelujah! Hindi ka pwede matakot! Nobody can scare you! Nobody can cow you! Nobody can blackmail you! If you are indwelt by the Spirit of the living God, if you are a Christian, for it is written, a man must have the Spirit of God, a man without the Spirit of Christ, he is none of us. Have the Spirit of the living God, he can be sure, he can feed the serpents and scorpions, and over the powers of the enemy, and nothing shall by enemies at you. You become an overcomer, triumphant, and will end up in heaven. You are not even afraid of Satan. Ghosts, may engkanto, mga tikbalang, mga multo, takot sa'yo, tatakbo, tataka sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Glory! It is written in Matthew 16 verse 18, Peter, upon this rock I'm going to build my church. The gates of hell shall not prevail against them. What church is this alluded to? By our dear Jesus. Peter was overcome by Satan. He was nailed to the cross, upside down. Paul was beheaded in Rome. Pinugutan ng ulo sa Roma. Pagka sabihin nila, paparo sa Roma si Paul, sinungaling daya ng Diablo. Lahat mga apostoles ay pinatay ng demonyo. Ngunit sinabi ng Biblia, Ephesians 5:27, a perfect church without blemish, without wrinkles, spotless, will be brought to heaven. Ang church ay buhay, galing sa lusak ng kasalanan, nadaya ng mga reliyon, na nakinig sa lunita, natanggap si Kristo. This is the church of the living God that will bring over to heaven. Peter, upon this rock I'm going to build my church, the gates of hell shall not prevail against it. He's referring to the church that will be raptured in this end time. Kristo ng Diyos, hindi na dinaan sa libingan, akit sa langit buhay, magmana ng buhay ng langgal during the rapture. Hallelujah! We are the church of the living God. 1 Corinthians chapter 1, verse 2. Unto the church of God, which is at Corinth, sanctified in Christ Jesus our Lord, called to be saints. Ang Diyos pala minamahal sa iglesia na dalhin sa langit, overcomer, ang demonyo limot na kumain laban dito, dahil sa tanas sa kapangyarihan, ay iglesia ng Diyos, dalhin sa langit buhay. It can feed on serpents and scorpions, it can overcome Satan, as he says, upon this rock I'm going to build my church, the gates of hell shall not prevail against it. Hallelujah! Hindi magtagumpay ang pinto ng Hades, naging pinto dito sa iglesia ng Diyos. Ngayon, we are the church of the living God. Born again Christians, heirs of eternal life. Beloved, Peter was nailed to the cross upside down because he would not join Roman Catholicism. Ayaw mag-Romano Katoliko na yung beloved Peter, siya'y ipinako patiwarik. Paano siya naging papa doon? Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Kaya read it. In the book of 1 Corinthians, chapter 1, verse 2. Unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all that in every place called upon the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours. Let Amen. us have a praise the Lord! Minamahal na paghalaga, tunghayan ang mga sitas ng Biblia. Unto the church of God which is at Corinth, sanctified in Christ Jesus our Lord, called to be saints. Sa iglesia ng Diyos sa Corinto, na binanal, binago ng Diyos, galing sa lusak ng kasalanan, katulad natin, na tinawag na mga santo, mga santa. In other words, beloved, Paul was a criminal. Mary Magdalene was a harlot. When she became a Christian, she became a saint. Naging santa, nagbago, santo, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Hallelujah, praise the Lord. The moment you repent of your sins, believe the gospel,
Turn ka unto salvation and give your life to there is Jesus and be baptized in Jesus' name. You become a born again Christian and your incurable sickness and diseases, the fruits of sin, will be healed the moment your sins are forgiven. All your sicknesses will be healed in the name of Jesus. To prove beyond any shadow of doubt that you are now a child of God, that the gospel is not fake, it is genuine. Hallelujah. Lahat magsabi, praise the Lord. Hallelujah. Church of God, 1 Corinthians 2:27. Nabasa na? Yan minamahal, sa iglesia ng Diyos na dahil sa langit ay may propeta. Pag walang propeta, talo ng demonyo. Hallelujah, praise the Lord. Let mo sabi, praise the Lord, hallelujah. Let mo sabi, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, glory. Acts chapter 10, verse 38. We know how there's Jesus was anointed with power and with the Holy Ghost because God was with him. He was doing God. We healed the sick. We cast out demons. We hold crusades. We spend millions. We cry day and night, weeks, months, without eating, just to cry unto God, fast and pray for the salvation of everybody. Without charge. Ang karamdaman ng gagaling, kitong diabetes, walang bayad. We are doing God because God is. Hallelujah. Oh, there is Jesus loves you, my dear brethren. You can sing with us. Hallelujah. He wants you to sing even a Dios heavenly song to my dearest Jesus. I love you more each day. Hallelujah. You sing from the bottom of your hearts. Hallelujah. Hallelujah. I love you more every day. All the doubt has gone away, and though His love feels the same, I love you more every day. I love you more. There is Jesus loves you. He wants to solve your problems and impart to you His love, the Spirit of love, and the Spirit of power, and the fruit of the Spirit, and the gifts of Spirit. Great faith in Him. For without faith, it is impossible to please God. But faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Come forward sa mga baguhan minamahal, the new ones. May makaramdaman, may problema, walang karamdaman, lumapit po kayo kung tanggapin niyo ang ibig niyo ng langit. Malaga, minamahal, pakinggan po ninyo, huwag na kayo mag-absent mula ngayon. Anytime mag-rapture, anytime now, the rapture will take place. Ang pagdagit ng mga banal, sa oras matanggap ang Espiritu ng Diyos, at ikay dumalo ng dumalo, at pagpabatis mo sa pangalan ni Jesus,
Ang lahat ng karamdaman ninyo ay gagaling sa pangalan ni Jesus. Pagbabago ka, pagdagit ng mahal na Panginoon, pag-akit sa langit, rapture, tuloy-tuloy tayo lahat. Hindi tayo ladlaan sa libingan. Sa pangalan ni Jesus, lahat tayo ay aakyat buhay, magmana ng buhay na walang hanggan. Anytime namin mahal, mangyari yan, nakakatakot pag ikay naiwan, ang iyong chance ay 1% na lang pag naiwan ka sa rapture. Anytime minamahal, anong oras pa ay mag-rapture? Kaya pag nagtawag ako, kami minamahal, na magtipon-tipon tayo, huwag kayo mag-atubili, karakadaka kay tumakbo rito minamahal, kahit gano'ng kakalayo, pumunta ka rito kung ibig mo ng langit, ayaw mo ng kadagat na katakapoy. Ayaw mo maiwan sa rapture. May pruiba't ebidensya ang mga problema ninyo. Pag kayo magkaroon ng pananampalataya, ang karamdaman ninyo, kahit anong karamdaman, kitong, leukemia, TB, all incurable Christian diseases, leprosy, cancer, leukemia, TB, diabetes, AIDS, will be healed in the name of Jesus. The moment you have faith in God. You say, dear Jesus, I need you as my Savior. I love you, my dear Jesus. Dear Jesus, forgive my sins. Cleanse me from all unrighteousness. Make me a new creature, a child of God, under of eternal life. Forgive my sins. Solve my problems. Save us, O Lord, all my loved ones. Father, dearest, I pray in the name of Jesus. Minimahal sa po sa panalangin. Mahal na Panginoon, ako'y naniwala sa iyong mabuting balita na kayo'y namatay sa krusang dahil sa akin. Mahal na Panginoon, salamat sa iyong pag-ibig na hindi ko karapat-dapat. Mahal na Panginoon, patawarin mo po ako sa lahat ng aking makasalanan. Ibig kong magbago, tunay na Kristiyano sa puso sa gawat katotohanan, tagamagmana ng buhay na walang hanggang. Sa pangalan ni Jesus, iligtas mo po ako, mahal na Panginoon. Lahat ng aking mga mahal sa buhay, sa pangalan ni Jesus. Yes, dear Heavenly Father, in the name of our dear Jesus, have mercy upon all my desperate friends, my dear fellow countrymen, in their homes, with their televisions, here in the Lunitan Grandstand. Have mercy upon all my dear fellow countrymen, my desperate friends. Oh, merciful, loving Heavenly Father, dear Heavenly Father, solve your problems. Grant unto them eternal life, forgiveness sins. Heal the sick. Cleanse people, Lord. Set them free from addiction, from vices that have chained them to perdition. Make them strong in the power of thy might, that they're going to serve thee. Impart unto them thy sweet Holy Spirit. Father, dear thy friend, in the name of Jesus. Hallelujah.